Okay, sa magkaharap po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Dave ng Kakwentuhan TV. Follow niyo ang Facebook and Twitter. Patingnan lang po sa baba yung detalye ng aking Facebook saka Twitter. Post lang po kayo din ng one word, one sentence, or quotation o kahit naman na pwede pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay niyo. Malay mo, makatulong ako. Pero pag nakabulok, adios muna mga amigos. Kayo na muna bahala dyan. Okay. Ngayon po, nanggaling po yung may isang katanungan po na nanggaling sa ating sa kakwentuhan na ito. Hindi lang po babanggitin ng pangalan na para iwas gulo na lang po. Ito po yung topic na idinulog niya po sa inyong lingkod para baka sakali ka makatulong ako sa problema niya. Handa na po ito muna. Ito po yung gusto niya malaman. Dave, tips kung paano mo malalaman kung niloloka ng partner mo. Kapatid, sa kwentuhan, maraming paraan para malaman na niloloko ka ng iyong partner. Una, sa personal na gamit sa cellphone. Kung talagang yung partner mo, tiwala siya sa'yo at tiwala ka sa kanya, kapag binampot mo ang cellphone, unang-una, hindi magre-react yan. Yan. Tapos, bukod sa hindi magre-react yan, walang password ang cellphone. Pag may password, kadalasan ginagawa natin mga kabataan yun na nilalagyan natin ng password yung cellphone natin para hindi mabuksan o mabulatlat ang ating mga magulang, ang ating mga cellphone at hindi nila malaman ang ating mga text, tawag, or alaman. Wala man lang ang ating cellphone. Yan. Kasi mag-partner, okay lang na may password. Pero pag ang password, hindi alam ng partner mo, magtaka ka na. Kapag tinanong mo, ano yung password, sabihin mo sa akin para mabuksan ko, may titingnan lang ako. Sabi niya, huwag mo na alam, huwag mo na pakla ng cellphone ko, gusto ko paklamero. Yun. Doon, simula ka lang magduda. Long distance relationship. Halimbawa, gano'n. Magkaibang bansa kayo. Si babae, nandun sa Africa. Ikaw, nandun sa kabilang, nandun ka sa may Ecuador. Yan. Magkayo talaga, para maganda example natin. Tapos, nag-chat kayo, nag-message kayo sa FB, nag-video kayo para ma-miss. Kanong partner mo or mag-video message ka para sa kanya. Okay lang naman, walang masama mag-video message. Masabihin sa mahal mo naman, I love you, I miss you. Pero pag may binanggit na see you later, patay. Alam mo na, kwentuhan, hindi para sa iyo yung mensahe. Pala, mga kwentuhan, wag kayong maniniwala kagad na yung message hindi porket pinosyon ng taong mahal mo o karelasyon mo kay asawa mo whatever they was. Huwag ka munang maniniwala na para kayo, huwag kang masyadong tiwala sa huwag kang magpamaganda, huwag kang masyadong pagwapo, tiwala ka sa iyo. Alamin mo kung sa'yo talaga. Kasi pag minadinig ka something, tanong mo, pag tumanggi, alam na. Isa pa, sa pangalimbawa para malaman mo na niloloko ka. Kapag nagtanong ka sa kanya, pag hindi ka niya niloloko,
kapag tinanong mo siya kung ano nangyari, ano dahilan, bawat magkalayo kayo, di kayo nagka-text, nagka-chat, o nagkatawagan, tanungin mo siya, ano dahilan. Kapag hindi siya makasagot ng diretso, alam na. Pag ang sagot, galit, kalimitan lalo na sa mga babae, pag sumagot, galit, alam na, nagagalit-galitan lang yan para hindi siya matanong. Diba? Isa pa, mayroong mga bagay na, yun nga yung pag naggalit-galitan na, siyempre, para ikaw na nasa matinong isip, hindi mo natatanungin para hindi kayo mag-away. Pero, minsan, kailangan mo salubungin yung galit na may something, may napansin ka. O kaya, ito pa magandang halimbawa. Alam, kapag yung kinausap ka naman niya, tapos, yung lipan niya, masyadong maganda, masalo ang duda ka kwentuhan. Kasi, sabi mo, pag-alitan niya, buong buo, parang kay Nobela, scripted, masalo ka magtaka. Kasi pag nakasagot ka ng diretsyo at walang kalya at parang mga makabagbag damdamin yung statement niya, naku, huwag ka maniniwala, kwentuhan. Kasi pag naniwala ka, tapos ka dyan. Ingat. Isa pa, halimbawa ng para malaman mo niloloko ka ng partner mo, subukin mo, sabihin mo, honey, baby, hindi ako makakapunti. Kasi, kailangan ko samahin si mother sa ganito. Pero sasagot naman si partner, sige, okay lang, papasama lang ako kay best friend, lalabas na lang kami. Ganito gawin mo. Puntahan mo ngayon yung, kung alam mo kung saan pupunta itong magaling na tao ito, sundan mo. Kung talagang si best friend niya talagang makikita mo na kasama niya, okay lang. Pero sabihin mo pare-pare mo. Kumbaga, na para si best friend, ihatid lang. Tapos, makikita mo, may kasama pa lang, iba. Na pag nagde-date na sila, na para si best friend. Pag ganon, komprompahin mo na. Kung ano man ang pwedeng susunod na mangyari, bahala na kayo. Ayan, sa kwentuhan. Nagbigay na ako ng tatlong halimbawa na para malaman mo na niloloko ka ng partner mo. Kaya konting ingat mga kwentuhan, medyo tagilid tayo dyan. Pero at least baka nakatulong yung payo ko sa'yo. Pagdamutan mo na, kaya na ng ating isip. Okay? Okay, sagot sa kwentuhan. Solve ka na ba? Okay? At ako po ulit si Dave, Nakakwentuhan TV, na sumagot po sa problema, itinlog po sa atin ng ating kakwentuhan. At sana po, ako'y nakatulong. Okay? Ako nga po pala ulit si Dave, Nakakwentuhan TV, at follow me on Facebook and Twitter. Pagdala po sa babae, detalye ng aking Facebook at Twitter. Post na po kayo din ng one word, one-sentence quotation. Kahit na naman na pwede at pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo, makatulong ako, pero pag nakagulo, Diyos, mga amigos, kaya na muna bahala dyan. Okay, paano? Hanggang sa susunod muna. Bye-bye!